Dito muna tayo mga kababayan sa good news. Good news para sa ating bansang Pilipinas. Good news para sa mga mamamayang Pilipino. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, bisita na naman po sa Amerika. Sabi diyan, Biden to host Marcos, Japan, PM Kishida on April 11. Sabi po ng White House. Best friend po ni President Bongbong si Biden. Lalo, anya na naman yan, Mr. Maravillas. Magwawala si Kentucky. Inggit na inggit kasi po si... Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Maudigs. Kasi wala mang mag-imbita sa kanya. Sabi po mismo, kinonfirm ni Congressman Erwin Tulfo ng interview ng media. Wala man na niya kasi mag-imbita sa kanya. Galit kay Digong yung mga world leaders. Kasi po, sino man hindi magagalit sa ugali ni Digong po? Palaaway. Tapos gusto ninyong maging successor ng ating Pangulong Bongbong Marcos, si Inday, na manang-mana sa tatay. I-isolate tayo niyan, mga kababayan, ng mga bansa sa mundo po. Walang gustong makipagnegosyo. Bagsak niyan yung ating ekonomiya pag ganon, mga kababayan. Mahirap mag-recover. So ano niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo na magiging reaction lalo na ng mga minions ni Kentucky? Lalo na po si Roque. Si Roque po, parang sinaniba na po ng masamang espiritu. Tapos masyado assuming. Tingin niya sa sarili niya, inappoint siya ng kung sino dito. Baka ang nag-appoint sa kanya si the disappointed son. Nagre-represent po sa ating bansa, dialogue sa China. Sino man po ang nagpadala sa inyo? Pabalik-balik po doon sa si Roque sa China. At nag-intensify po ng pagmamarites. Plano daw ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mag-martial law. Ganon. Ngayon po si Harry Roque, proud na proud siya na kadarating pa lang daw niya galing sa pagbiyahe sa Beijing, China. Sabi pati po, si PBBM ng Marshalo. Kahapon lang po ito, mga kababayan, sa kanyang programang The Spokes Hour. Mag-declare na daw ng mag-declare na ba si PBBM ng Marshalo? Ganon, mga kababayan, katindi ng imagination ni Attorney Harry Roque, manang-mana sa kanyang patron na si Kentucky. Kung ano-ano yung mga pinagsasabi, mga kababayan, lahat baseless po, lahat aka-aka, habang yung ating gobyerno, mga kababayan, patuloy na nag-asikaso ng mga bagay-bagay para maayos ang ating bansa, yung ating external defense, pati yung ating ekonomiya. Kahapon nga po, tuwang-tuwa yung ating mga mamamayang Pilipino kasi aayusin na po yung nabubulok ng NAIA. At yung latest na balita ngayon, maglalagay po ng NAIA Terminal, bagong NAIA Terminal sa Nayon site. Ganon, mga kababayan, ang mga magagandang balita. Sabi ko nga, mga kababayan, pag magagandang balita, siguradong galing yan sa bibig ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pag mga toxic stories po, galing yan sa kampo ni Maudigs. Tulad nito, mga kababayan, pinangaralan tuloy ni Congressman Suarez si Inday. Sabi dyan sa Politico News, be a little more prudent. Suarez advises Sara Duterte, other cabinet members, versus joining anti-Marcos rallies. Kita ninyo si Inday, taga-DepEd siya, DepEd Secretary, pinangaralan. Nilecturan lang po ng isang congressman. Ito pa, yung mga toxic stories. Scrutiny of Quiboloy's assets prompts call to publicize ex-President Duterte's SALN
Kita ninyo? Dire-diretso nang nalubog yung dating Pangulo. Yan kasi, sabi dito sa amin, may kasabihan dito sa amin po. Dahil nga ni magparairo. Nga ni dahil marabog ki udo. Ano niya yan, Mr. Maravillas? Na kasabihan. Ay, mga Bicolano, hindi ko kasi pwedeng sabihin dito kung ano yung dahil nga ni magparairo. Nga ni dahil maramog ki udo. Ikuha na lang po ninyo. Yung mga nanonood sa ating Bicolano, i-translate ninyo sa Tagalog. Di ba? But before ko mga kababayan, bigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta na lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga pains, mga paninigas na mga kaso-kasuan. Pinapahid-pahid lang po siya sa mga pulses. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na niya, Mr. Maravillas. So, dito muna tayo sa mga magagandang balita before sa mga toxic. Makita niyo, Mr. Maravillas, kailangan mo pang ikwento yung mga toxic stories para may balance po at para mabasag natin yung mga kasinungalingan nila at mangibabaw pa rin, mga kababayan, ang katotohanan, siyempre. So, possibly, mga kababayan, kaya lalong tumitindi ang mga propaganda na sponsored po ni Xi Jinping dito sa ating bansa dahil po sa magagandang aksyon na ginagawa po ng ating Pangulong Bongbong Marcos para sa proteksyon ng ating mamamayang Filipino at ng ating resources. Kaya ang linya ng propaganda nila, gusto na daw makipaggira ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa China. Napakalinaw po, Defense Treaty with America, Defense Pact, it is only for defense. It is not for offense. At ang mga bansa sa buong mundo, lahat sila may Defense Department at may Armed Forces. Karapatan nila na i-defend ang kanilang bansa sa sino man pong mananakop. Sila yung gustong manakop dito, pero sila pa yung pabiktim. Tapos, pinapalabas ng China, tayo yung nag-instigate sa kanila ng giyera. May ganun talaga po. Unang-una, sabi po ni Commodore Tariela, they have no business in the Ayungin Shoal, in the Scarborough, in our exclusive economic zone. Bakit sila pumapasok sa exclusive economic zone natin? Sila yung nangaharas doon. Paano sila yung biktima? Sila yung pumasok sa ating teritoryo. Sila pa yung biktima.
So, tuloy-tuloy lang po, Mr. President, sa inyong mga magagandang aksyon to protect our territory. So, ito po yung balita ngayon sa Washington, no? Sa Philippine Star. Bagong-bago mga kababayan, ngayong umaga pa lang, US President Joe Biden will hold the first three-way summit with the leaders of the Philippines in Japan. Sabi po ng White House ngayong araw na to, para daw, i-shore up ang alliances laban sa China. So talagang purposely, it is aimed at China para suplahin mga kababayan ang pagmamalabis ng China sa atin, pati sa neighboring country natin na Japan. Biden's meeting with Philippine President Ferdinand Marcos and Japanese Prime Minister Fumio Kishida at the White House on April 11 is the latest in a series of meetings with Asia-Pacific allies. So, ingin na po ninyo siguro, Mr. President, kay President Joe Biden, na yung 5,500 nuclear warheads nila, bawasan man lang ng 1,000. Yung China kasi may 500 na silang nuclear warheads. Yung 1,000, request po ninyong iposisyon na sa lahat ng provinces natin dito. Hindi lang sa mga IDCA sites, pati dito sa amin. Kung walang mag-volunteer na magpindot, in case pumasok yung China sa atin, ako na po mag-volunteer para diretso agad sa tribulation. O diba? Anyway, nasa Bible po siya. There will be war and rumors of wars. All these things must come to pass. But the end is not yet. Huwag kayo pong matakot. Dito sa mga girian ng mga bansa, may panahon talagang magsasabong ang bawat bansa. That includes China. At yung China, hindi man sila nagbabasa ng Bible po. Alam ba ninyo ang future ng China? Malilibing sila doon sa Megiddo in the so-called last war that will be witnessed by humankind. And it is the Battle of Armageddon. Yun po ang future ng China. Kaya po, huwag kayong matakot mga kababayan. God is in control. Kahit pa sila maganda ng maganda, tayo siyempre kailangan din maganda. Sabay tayo mga kababayan sa paganda. Kasi yun din ang sabi sa Bible. Prepare for war. Pero hindi sabi po sa Bible na matakot tayo. Ang sabi sa Bible, let the weak say, I am strong. Kaya mali yung mali yung mga sinasabi po ni Mau Diggs. Pinangangalandakan na tayo'y mahina, di natin kaya. Huwag ganon. Yung Israel nga maliit po, ang kalaban po, buong Arab country sa buong mundo, in the Muslims, plus sa Russia, never nilang sinabi that they are weak. Ang sabi ng ng Israel po, subukan na ninyo niya, we have the Samson option. Malilibing kayong lahat dito kasama namin. Ganon katapang ang Israel, mga kababayan. And Israel in the last battle of Armageddon will win. Kasi he is in the side of God. The apple of God's eye, mga kababayan. Kaya we side with Israel, mga kababayan, sa laban. Yun ang tama. Sabi nga ng mga nanood sa atin kahapon sa video natin, mga kababayan, dapat may iron dome din tayo dito. Pwede natin na kausapin yung Israel. Tulungan tayo na magkaroon din tayo ng technology na Iron Dome. Kahit umuulan ng missiles doon sa Israel po, sa kalangitan pa lang, sinasalubong na po ng kanilang Iron Dome protection. Pinapasabog na po, sinasalubong yung mga missiles po nila ng mga enemies. Ganon katindi ng technology ng Israel. Kaya tingnan ninyo po, nang lusobin sila, ang patay sa Israel po, mga kababayan, 1,000 plus. Yung mga Hamas, Palestines, 30,000 plus. You see? Ganon dapat ang result ng ating bansa. Hindi yung padala tayo sa pananakot nito mga Chinese na to. Tayo po yung nasa tama. Kaya kailangan nating manindigan. At we have our allied countries. Biden's meeting with the Philippine President Ferdinand Marcos and Japanese Prime Minister Fumio Kishida at the White House on April 11 is the latest in a series of meetings with Asia-Pacific allies. The leaders will advance a trilateral partnership built
on deep historical ties of friendship including shared vision for a free and open Indo-Pacific, sabi po ni House Press Secretary Karine Jean-Pierre. Huwag kayong maniniwala po sa mga propaganda, itong mga pinupunduhan ng China na mga politiko at mga vloggers po na isusubo ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa gira yung ating bansa. Wala pong ganong agenda. This is all for defense of the country. Hindi hayaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na lamunin tayo ng China na natutulog lang po. Tulad nung past administration. Pagitan niya natutulog Mr. Maravillas. Nakakulambo. May nakita kayong picture na nakakulambo? Tapos sasabihin, sige lang pasyal-pasyal ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa ibang bansa. Siyempre, may nag-imbita sa kanyang mga kaibigan. At ang pagpasyal niya, official working visit, may katuturan. Di ba? The United States has repeatedly called for a free Asia-Pacific region as China asserts its growing power, particularly over its claims to sovereignty over almost all the South China Sea. Tensions have been particularly high between the Philippines and Beijing as ships from both countries have clashed near contested reefs. Gustong ubusin po nila yung mga islands dito. Pati nga doon sa Philippine rice, kaya tama na naglagay po ng mga EDCA sites. So dapat nga, dagdagan pa natin yung mga EDCA sites sa buong bansa at lahat ng EDCA sites may mga nuclear warheads as nuclear deterrence. And as just like Israel, sabi ko nga sa mga post ko, baka hindi ninyo alam kung anong ibig sabihin ng Samson option. Ang Samson option po, yun ang tawag ng Israel sa kanilang ultimate weapon. Just like the biblical Samson, yung istorya niya, isinama niya sa hukay. Sinama niya mga kababayan na malibing yung kanyang mga enemies. Ganon. So, with the Samson option, may 90 nuclear warheads, although it's not declared mga kababayan, ang Israel, papakawala nila ang ultimate weapon para lahat ng lulusob na enemies nila will transform into spirits para tapos na po ang drama. Diba? Tribulation agad. Anyway, yung tribulation po, alam ba ninyo, it is written in the Bible, there will be tribulation. Baka ito na po, at ito yung simula ng istorya ng bagong mundo, the millennial reign ng ating Panginoon Jesucristo with a total peace. Kasi at the end of tribulation mga kababayan, lahat ng armaments kasi ng mga bansa sa mundo will be destroyed in the Battle of Armageddon. So wala na pong mag-aaway kasi ubos na sila. Di ba? Kaya po daming nag-aaway po dito nga sa atin, di magkasundo. Lahat gusto magpresidente. 2 years pa lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos, may unity. Gusto nang papag-resignin ng mga taga-Finta Kingdom. Sabi ni Harry Roque mismo, gigil na raw silang lumusob sa palasyo. Gusto nang iluklok si Inday. Ganon katindi. Ganid itong mga taong ito. Mga kababayan, hindi makapaghintay. Ako po, noong panahon ni Mau Diggs, kahit hindi ko po gusto na si Mau Diggs, binoto ko po si Mau Diggs as president. Kaya nga ina-accuse ako ng mga DDS po, na dating DDS daw ako. Never ako na nag-claim na DDS ako. In this administration, never po ako na nag-claim na Marcos loyalist ako. Journalist po ako. Intindihan ninyo? It so happened na ang mga Marcoses nagustuhan ko mula pa sa tatay. Pero hindi man po ako Marcos loyalist. Journalist ako. Ni DDS, pasalamat na lang kayo, nangampanya ako nung panahon ni Mau Diggs. Kasi inis na inis ako sa mga dilawan. Pero lately, yung last part ng kanyang administrasyon, hindi ko na nagustuhan. So, criticize natin, tinatama natin yung mga maling policy niya. Pero never tayo na nagsabi, mag-resign ka na, President Digong. Pero kayo, kasi may election po tayo.
dapat matuto tayo maghintay. Ang term ng presidente, 6 years. Yun ang sabi sa batas. Sumunod tayo sa batas. Kaya kahit hindi ninyo gusto yung ating Pangulong Bongbong Marcos, maghintay kayo hanggang 2018. Hindi yung ngayon pa lang gusto na ninyong i-take over yung palasyo. Kung hindi kayo mga tonto, anong tawag sa inyo? So sabi rito, Japan and the Philippines said in November that they would begin negotiations for a defense pact that would allow them to deploy troops in each other's territory. Marcos and Kishida announced the start of the process after talks in Manila as they seek to counter China's growing military pressure. After the three-way summit, Biden will hold a separate bilateral meeting with Marcos. White House said the president will reaffirm the ironclad alliance with the United States and the Philippines. Sabi po ni Jane Pierre. So, series po yan na mga meetings, top-level meetings po ng mga leaders ng ating bansa, Japan at Amerika. And ngayon, si Blinken, mga kababayan, yung US State Secretary, makikipag-meeting, ngayon na yata yon, galing siyang South Korea. Diretso siya dito sa Pilipinas, mga kababayan, for a meeting with Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. The same issue tungkol sa regional cooperation with Japanese official din po. Ito yung balita ng Voice of America. Blinken to visit Philippines to reinforce alliance amid South China Sea tensions. Yan ba? Secretary Blinken will travel to Manila to reaffirm our unwavering commitment to our Philippine allies. Sabi po ni State Department Matthew Miller. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. has announced his meeting with Blinken on March 19, ngayong araw na to, with focus on issues of cooperation and security. The Secretary's visit will also underscore the importance of our strong bilateral ties, which for 75 years have been critical to advancing our shared vision for a free and open, connected, prosperous, secure, and resilient Indo-Pacific region, sabi po ni Miller. Wala pong agenda ang ating Pangulong Bongbong Marcos na makipaggira sa China. Kumbaga, pag ginira tayo ng China, obligasyon ng ating Pangulo na i-defensa yung ating bansa kasi siya po ang Commander-in-Chief. And we have a treaty with America. Kaya nga po, ito yung pinapakita dito sa mga meetings na to. So ano ang dapat gawin ng China? Bumalik kayo sa lugar ninyo. Yung dati lang, the old order. Gusto ninyong baguhin ang world order. At gusto ninyo kayo magbida-bida. Hindi po pwedeng ganon. At yung tendas line ninyo po, wala mang mag-recognize dyan. Kayo lang naman ang nagsasabi niyan. Di ba? So other than Blinken po, bukas naman po, kasama na sa meeting yung Japanese Foreign Minister. Si Japanese Foreign Minister Yuko Kamikawa. So mangyayari, una si Blinken, then sunod mga kababayan, bukas si Kamikawa to meet with Secretary Enrique Manalo and other senior officials, Philippine officials, before their March 20 trilateral ministerial meeting with Kamikawa. So lahat ng issue mga kababayan, itong pang-aabuso ng China, pagmamalabis dito sa atin, pagsasamantala, pangharas, pangbubuli, pangwawater cannon, pangangamkam, lahat ng masasama na gawain. Then on April 11 po, doon na sila mag-uusap, yung mismong Pangulong Bongbong na, hindi yung mga foreign ministers. Si Biden ng Amerika, tapos si Kishida ng Japan. So yun po yung mga magagandang developments para sa security ng ating bansa na minamasama po ng mga minions ni Mao Diggs. Sinasabi ng mga propagandista po na pro-China na gustong kalad ka rin sa gira. Gusto nang makipaggira ng ating Pangulo sa China. Fake news po. Tapos sabi ni Harry Roque, Imam Marshalo na daw na ang Pangulong Bongbong ang ating bansa. Yan, sabi niya. Mag-declare na ba si PBBM ng Marshalo? Plus niya Mr. Maravillas na mouthpiece. Kamukha na nga po ni Xi Jinping. Pabalik-balik kasi po sa China.
Assuming po mga kababayan si Harry Roque, sino man nag-appoint sa'yo para makipag-negotiate? Representative ka ba ng gobyerno? Kaninong gobyerno? Wala na po sa palasyo yung amo nyo na si Maudigs. Bakit kayo assuming? Wala po kayong authority na turingan kayong international lawyer. Masyado naman na sumubra yung inyo pong pinag-aralan. Di ba? Pakinggan natin si Arimao, mga kababayan, sa kanyang mga pinagsasabi. Gandang linggo sa inyong lahat, ha? Ako po'y kakarating lang galing ng China, dumating. Kita din niyo, kakarating lang daw niya ng China. Proud na proud siya. O kanina ng 1:30 ng umaga, no? Tayo po'y natulog sandali, nagsimba, kasi nga po, it is the month-long celebration of my church, Cosmopolitan Church of Manila, ng aming 91st anniversary. At co-chair tayo dun sa anniversary committee. So feeling ko dapat every Sunday natin ako. So meron na naman po akong trip this week sa South Africa. So ganoon din po, alis ako ng mas maaga, Wednesday. Normally po, nung trip ko sa Russia, sa China, Thursday ako umalis. Nag-iikot pa? Wednesday ako aalis. Tapos noon, mahal na araw na, sa Thursday naman. Parang ambassador? So anyway, ang pinunta ko naman po sa China ay talagang usapin kung paano mapapabuti ang samahan ng Pilipinas at ang China. Kita ninyo, ang sadya na daw sa China para kung paano mapabuti ang relasyon ng Pilipinas at China. Anong representation ninyo po? Sino nag-appoint sa inyo? Si Pacquiao o si Maudigs? Anong authority? Tama? Yan ang problema po sa mga tao na nasobrahan ang pagmamahal sa posisyon po na pinahiraman lang sa kanila. Di ba? Pinahiram ng mga mamamayang Filipino. O ngayon, natapos na yung turno ninyo, kayo pa rin yung nagre-represent. Paano nangyari yon? Di ba po, mga kababayan? Ako, lumalala na yung... Nawala. Balikan natin. Nag-post. Nasa Germany naman ang ating PBB. Habang nasa China daw siya, nasa Germany naman yung ating Pangulo. At bagamat nagsalita na maanghang si Presidente sa Australia na para bagang magsisimula na ang gera sa panig ng Pilipinas at ng China. May ganun. Kayo man lang ang nagsasabi ng ganyan na magsisimula na ang gera ng Pilipinas sa China? Abay, mas malala ang sinabi. Baka yung China ang gustong lumusob. Sa Germany. Ang sinabi niya, naghahanda raw ang China para ma-annex ang teritoryo ng Pilipinas. Iyon man talaga po. Ginagawa na nila. Masama bang mag-react yung ating Pangulong Bongbong Marcos na yan po yung kanyang campaign promise sa atin? Yung ating Pangulong Bongbong Marcos may isang salita. Bagong Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo, may isang salita. Di man po tulad ni Maudigs na nagsabing sasakay siya ng jet ski. May pa... ganun-ganun pa siya ng flag ng Pilipinas. Yun pala, bula man lang niya. Di man nga niya ako marunong lumangoy. Winindo po ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio. Mr. Maravillasan niya. Ngayon, ang tawag mo, Carpio na. Dati Carpa. Nung dilawan na dilawan pa siya po, tawag ko sa niya Carpa kasi inaaway yung ating Pangulong Bongbong. Ngayon, pabor na sa ating Pangulo, kaya balik tayo sa Carpio. Di ba? Ganon lang po. Pumilib na si Carpio po sa foreign policy at paninindigan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya, Antonio Carpio ulit. So, tama lang yung ating ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang planong i-annex, ina-annex na nila. Pinagbabawal nga sa atin, araw-araw, yung pagpunta ng resupply mission, regular yung pangaras. So anong ibig sabihin yon? Di ba, klarado, annexation na? Sila na yung enforcer doon. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi kami papayag sa ganon. Napakalinaw na that territory belonging to us. Huwag kami Harry Roque. Bakit po nakakabahala yan? Kasi pag sinabi mong annexation of territory, ibig sabihin,
lulusubin na ng China. Hindi ba? Nilulusob talaga. Nandun na nga yung kanilang puwersa. Mga Chinese militia, matagal na. Teritoryo ng Pilipinas. At alam niyo ba kung bakit ako nababahala? Kasi sa panahon ngayon na sinusupi lang malayang pananalita sa pamamagitan ng pagkulong kay Ka Eric at kay Dr. Badoy. Nasama po si Eric at Dr. Badoy. Fake news yun. Inamin nila sa Congress. Paano hindi sila ikulong pagkatapos hindi ipasara yung SMNI? Titigas kasi ng ulo ninyo eh. Ayaw ninyong sumunod sa batas. Yung Kongreso, siyang nagbigay ng franchise. Tapos gusto ninyong i-disrespect yung Congress. May karapatan yung Congress kasi sila yung nagbibigay ng franchise. Kita ng pagsasara ng SMNI. Dapat talagang isara. Yung SMNI, yung pagsara ng SMNI, mali. Yung pagpasara ninyo ng ABS-CBN, tama. Double standard ka, Atty. Harry Roque. Kaya walang maniwala sa'yo. Siguradong pag tumakbo ka sa pagka-senador, talo, baka sa Beijing, manalo ka. Doon ka na tumakbo. Kung magsama kayo ni Andanar, sa pamagitan ng pag-aaresto ng Kongreso, para bagang ito ay preparatory to martial law. Ano naman po kinalaman ng martial law doon sa sinabi ni PBBM na baka i-annex ng China ang ating teritoryo? Kasi po sa ating saligang batas, matindi talaga po yung mga pagmamarites niya, no? Lata-kaaka po, baka, so hindi ka man sigurado, pananaw mo lang. Dalawa lang ang dahilan para magdeklara ng martial law ang presidente. Huwag kami. Yan po ay invasion. Siyempre, tama yon. In-invade ka na, hindi ka pa mag-declare ng martial law. Kailangan yung ating alerto, yung ating armed forces. Pananakop, panluluso. And that is constitutional. Isang dayuhang bansa sa Pilipinas or di naman kaya insurrection. Yung dapat nga na i-declare na po yung martial law. Gusto na ninyong lusobin yung Palasyo Malacanang at hindi man ninyo tinatago. Sinabi mo yon last time. Di ba? Dapat nga, pag nadamputin kayo, mas malala pa kayo sa mga dilawan ngayon. Yung mga dilawan nga, nanahimik na. Yung ibang dilawan po, tulad ni dating Senador Recto, Finance Secretary na, tumulog na po. Si Lenlen na nahimik na. Hindi na nga po nagsasalita ng mga masasama, pati si Laila de Lima. You see? Sick na mga mamamayang Pilipino. Pero kayo, kasi hindi man kayo na-appoint. At yung asawa ninyo, tinanggal. Paano hindi tanggalin? Saan ka nakakita? Yung asawa mo nagtatrabaho sa gobyerno sa pag-ibig, tapos wala mang pag-ibig sa inyo, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Laging mga masasamang salita yung naririnig sa inyo. Saan ka pulutin yan? Kayo man ang nasa posisyon, pagkatapos kayo yung Pangulo, tapos may empleyado ka na nilagay, tapos yung asawa, sinisiraan yung mismong appointing officer. Anong gagawin ninyo? Mga abusado kayo eh. Di ba kapag sinabi niya mag-a-annex na ang China ng ating teritoryo, sinasabi niya malapit na ang invasion ng China. What? Nasa bibig lang po ninyo yan. Yung sinasabi ninyong invasion, matagal nang nangyari. Inayaan ninyo eh. Creeping invasion nga yung tawag. Kasi in-announce mismo ni patron ninyong si Digong, okay lang niya sa amin, wala man itong silbing unclose. Pwede na ninyong gawin na province kami. Tuwang-tuwa yung ambassador na Chinese. Kaya gustong-gusto sa inyo yung China. Kasi pinamimigay na yung ating bansa sa China. Yun ang malinaw. Hindi na kayo makakaulit sa amin. Naintindihan ninyo, Harry Roque? Di magpabalik-balik ka sa China. Gusto mo doon ka na tumira. Huwag ka nang bumalik dito. Kasi imbis makatulong kayo, namimirwisyo kayo rito. Nanggugulo lang eh.
Kaya nga yung patron ninyo, yung anak ng patron ninyo na si Inday, nilecturan ni Congressman Suarez. Sabi po ni Congressman Suarez dito, be a little more prudent anya. Suarez advises Sara Duterte, other cabinet members versus joining anti-Marcos rallies. And sabi po ni Quezon, Representative David Suarez, Suarez made a statement in response to question about the attendance of Vice President and Education Secretary Sara Duterte at Pro-Pastor Apollo Kibuloy prayer rally in Manila that turned into an anti-Marcos rally. Saan ka pulutin yan, mga kababayan? Member ka ng cabinet ng kayo ni Timong Marcos, si Bongbong Marcos. Tapos nandun ka, nagrarally yung mga tauhan ni Kibuloy. Ang panawagan, mag-resign na po si Marcos at siya ang iluklok. Tapos nandun ka, anong ibig sabihin nun? So ang ibig sabihin nun, gusto na niyang umupo as Pangulo. Approve mo yung ginagawa, yung panawagan, kahit hindi mo sabihin, yun ang ibig sabihin nun. Naghihintay ka lang, in fact yun ang mga lumalabas na kwento. Na naghihintay lang ng pagdami ng tao, wala mang pumuntang marami. Magpi-people power na sana. Kaya nandun siya sa background. Hindi man siya umakyat ng stage, pero nakipag-selfie siya, nakipagkamay-kamay doon sa mga anti-Marcos na mga rallyista na ang sinisisi ng problema ni Kibuloy, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang kinalaman doon ng ating Pangulong Bongbong? Nang kaso ni Kibuloy po, nakasampa sa Senado. At yung senador na nag-iimbestiga, anti-Marcos din. May complainant po. At yung mga kasong yon, allegedly na-commit, wala pa sa Panguluhan. Yung ating Pangulong Bongbong, matagal na. At hindi pa yan dito. Hindi lang dito. Pati sa ibang bansa, sa Amerika. So anong kinalaman? Ba't itinuturo si Bongbong Marcos sa problema ni Kibuloy? Napakalayo po. So malinaw, ginagamit po itong grupo ni Kibuloy para iluklok si Inday. Alam na mga mamamayang Pilipino. Wala silang naikayat. Kaya yun, nag-disperse. You see? Sabi ni Suarez, we need to be a little bit more prudent and proper in deciding what events to attend pagdating sa ganong usapin. I think siguro sa mga susunod na pagkakataon, malalaman din natin kung yung mga dinadalawan natin. Kasi nag-send siya ng wrong signal. Kita nyo naman yung tenor ng prayer rally na yon. I think very strong yung anti-administration sentiment. Of course, being part of the cabinet of President Bongbong Marcos, so it sends the wrong signal. Especially for me, di ba? Kasi pinaglaban natin. Kaya sila parehas nanalo dahil sa unity at pagkakaisa. Di dapat yun din ang nakikita natin pagdating sa mga leader natin sa taas, na yung pagkakaisa at pagtutulungan. Ayun, nakatikim ng sermon. Si Inday, sa isang batang congressman. Mas matalino pa itong si Congressman Suarez at malawak yung pagkaintindi kaysa po dito kay Inday. First time kong makakita ng ganyan, mga kababayan. Nandun ka sa cabinet as secretary, appointed ng ating Pangulong Bongbong. Sabi ko nga, ang tawag sa secretary po, alter ego. Ang ibig sabihin ng alter ego, the other self of the president. Pag hindi ka na kaayon ng presidente, so hindi ka na alter ego. So dapat sana, kung naintindihan mo ang ibig sabihin ng alter ego, ikaw na mismo ang mag-decide kasi hindi mo na gusto yung Pangulo, mga ginagawa niya, di umalis ka na. Mada niya, Mr. Maravillas, yung ating Pangulo, hindi siya tinatanggal. Baka naghihintay lang po ng tamang pagkakataon yung ating presidente. Pag lumala siguro ng todo at hindi na niya mapagpasensyahan, baka kausapin na si Inday ng tulad na ginawa ng ating Pangulo kay Vico Rodriguez. Tama ba? Pero sabi nga dito sa amin, tigdadamot ngo na ansala ni Inday. Di pabayaan ngo na.
iniipon muna ng ating Pangulo yung kanyang mga kapalpakan at mga maling ginagawa. Pag napuno na ang salop, baka kalusin na po si Inday. Tama pa? Ito yung mahal na mahal ni Inday na si Kibuloy. Scrutiny of Kibuloy's assets prompts call to publicize ex-President Duterte shall end. Lumala po. Imbestiga na po pati yung asset ni yung yaman ni ni Digong. Yan po ang sinasabi namin na dito sa Bicol. Di nga ni magparairo, nga ni day maramog ki udo, ayo naramog. Yan po yung sabi ni party list Representative Franz Castro. Said that Duterte's new role as property administrator of the assets of the Kingdom of Jesus Christ, the church founded by Kibuloy, his close ally and spiritual advisor, has raised more doubts about the connections of the two in talk of money laundering issues between them. Yan din po yung duda ni Risa Ontiveros. Castro said that the public remains clueless about how big Duterte's assets have grown since he became president. How many billions of confidential and intelligence funds has he had access to, but none of these have been subject to proper accounting, sabi ni Castro. Now nga niya that he is designated as caretaker of Kibuloy's asset, he cannot blame the public for thinking there's a money laundering arrangement between Kibuloy and Duterte. Kita na ninyo, lalong lumubog sa Kumunoy. Yan kasi po, hindi manahimik. Yun ang ginusto nila po, mga kababayan. Pero tingnan ninyo ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nakikisali po sa mga ganyan. Diretso lang sa pagpapaunlad ng ating bansa. Mga magagandang balita lang po ang maririnig natin sa kanya. Ito po siya, New NAIA Terminal Aid at Nayon Site. Government SMC-led group signed 170.6 billion deal for NAIA Rehab. At kasama dito yung bagong passenger terminal. Itatayo, mga kababayan, at the Ninoy International Airport in 3 years as part of the project of the new concessionaire led by San Miguel Corporation to expand the country's premier gateway to accommodate the growing demand for air travel. SMC President and CEO Ramon Ang said the project would enable Filipinos to feel the benefits of privatizing NAIA as early as possible. PBBM lang talaga po, mga kababayan, yung sakala. Siya lang ang nakaisip ng ganyan po. Lumipas na yung mga administrasyon. Pinabulok lang yung NAIA. Tapos nagkasurot, may ipis, may daga. Itinuro yung ating Pangulong Bongbong Marcos. May grand plan po yung ating Pangulong Bongbong sa NAIA. The new NAIA Infrastructure Corporation headed by SMC will put up the new building near Terminals 1 and 2. Ang said, the new terminal would be built on the site of the abandoned Philippine Village Hotel within the Nayong Filipino Complex. The terminal would have at least 50 concourses, which after completion would significantly push up the capacity of the airport in handling flights and passengers. Ang said, the concessionaire has to secure approval of the Department of Transportation in Manila International Airport Authority before it can proceed with the construction. The concessionaire will also put up a multi-purpose building to serve as the relocation site for airport regulators housed inside the terminals. By moving them to another location in hopes to clear up to 30% of space of Terminals 1 and 2 and 3 that can be used to accommodate passengers. The building would also have parking space for as many as 9,000 vehicles. So magiging proud na yung ating mga kababayan sa ating Manila International Airport in the coming days. Hintay lang po kayo. Courtesy ng bagong Pilipinas ng ating Pangulo BBM. Kaya inggit na inggit po si sige ang Pangulo po ni Fenta King, inggit na inggit.
ang daming achievements, ang daming nagawa yung ating Pangulong Bongbong Marcos in a very short period of time. Nilampasan na po siya ng milya-milya. At yung ating Pangulong Bongbong Marcos, iniimbita ng mga world leaders. Kasi gusto niya, kaibigan lahat. Si Digong, sabi niya, friends to all, enemy to none. Sa salita man lang pala. Inaway-away yung mga leaders ng mundo. Pinagsasabihan ng mga masasama, including si Barack Obama. Kung sino-sino mga leaders ang inaway, mga kababayan, pinagsasalitaan ng mga masasama as if ang kausap niya, mga kanto boys. Pati, Santo Papa, pinagmumura, kaya asa pa kayo sa prayer rally nila. Lahat pagmumura ang marinig po ninyo doon. Kasi yung mga tao doon po, mga masasamang loob. Masasama ang kalooban. Lahat galit ang maririnig ninyo. Sa hindi mo maintindihan kung bakit sila nagagalit. Hindi man sila inaano. Yung mga problema nila, sila man lang yung may gawa. Si Pacquiao, siya man lang ang may gawa noon. Si Digong, ganun din. Kahit si Inday po, ang mga problema niya po, siya man lang ang may gawa. Gawa-gawa nila. Ay, yung mga issue ng mga DDS vloggers, gawa-gawa din nila. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.